Magandang araw mga bay. Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Meron tayong pagtitripan ngayon. Merong pinapasuri sa akin isang electric fan. Ito, wall fan. Yung na-order nila online, pinacheck niya sa akin. So, na-check ko, sira yung motor. So, kailangan palitan ng motor. At medyo yung sukat ng motor nito, special motor. Kaya medyo pahirapan maghanap. Merong makukuha. Pero sabi ko, magagastusan ka lang. Mura lang naman yata ito nakukuha online. So, sabi niya, sa'yo na lang yan kuya. Ito lang dalan niya, wala yung LC, wala yung fan guard. Kaya pagtripan natin. Sayang tatapon ko sana. Maganda yung ano nyo dito. Instead na gearbox, synchronous motor ang gamit. Para lumingon-lingon. So, ating tatrabahuin. So, ito ngayon ang plano natin. Ang gagawin natin, naka-order ako online ng DC motor. Yan, ko-convert natin yan mga bay. Tsaka may kasama na rin yung speed controller. So, magiging DC ang supply nito. Di kuryenteng DC. Ito AC to So, sayang naman kasi, nandito na itong outlet. Tapos, maglibing na lang tayo ng power supply dito na 12 volts. Para magamit natin, may synchronous motor switch kasi yan Ayan oscillation switch. AC ang gamit dyan, 220. Tapos ito, selector. Yan, pag hinihila-hila natin yan. So, i-incorporate lang natin. Buti na lang at may pakalat-kalat dito na adapter, 12 volts. So, kakatayin ko na lang to, ipasok ko na yan dyan sa loob. Ba? Yun ang ating gagawin ngayon. Antabay. So ito na ngayon ang itsura niya. Ayan, kinalas natin yung motor. Ito yung mga ano niya. So ngayon, wala na to. Hindi natin to, pambakal na to, palakal. Hindi lang so yan, aluminum. Ngayon, mangyari dito para maipasok natin to siya mga bay. Tanggalin natin to, busing, tsaka itong mounting niya, tanggal yan. So tanggalin yan. At diskartihan na lang kung paano natin to ipasok siya. Sukat-sukatin muna natin. So ito na ang kinalabasan niya bay sa actual. Siksik natin ang motor dyan sa loob. Napahanap tayo ng mahabang bolt and nut. Medyo kumahaba siya Ngayon, ito na yung prototype natin. Ito hindi pa to final kasi yun na, naikot pa yung motor sa loob Kung higpitan naman natin maigi, tumitigas. So nakakaistorbo sa pag-ikot ng ating shafting. So ngayon, ang diskarte natin dito, maglalagay tayo ng ito, spacer. Hose lang to ng fuel line ng mga motor. Ilagay natin yan dyan sa bolt. And then, para maging stable itong motor sa loob, ipitan na lang natin siguro dito ng machine screw. Yan, tatlo. Yan, para maipit, hindi siya gagalaw. Para hindi mapilipit yung ating wire dito mamaya. Ayan, ating wire terminals natin. Sa loob labo. Mamaya, hinang-hinangin natin yan. Tinanggal ko na pala ang kanyang switch. Tanggal ko na. So, ito siya. Ito yung switch ng kanyang oscillation switch. So, mamaya, itong laman nito, hanapan natin sa espasyo dyan. Then, ngayon, itong wire niya, i-recycle at ito gagamitin natin. So, sayang. Ipagdudubli-dubli lang natin para sa ating positive and negative supply ng ating DC motor. Okay, hinahinang tayo mga bay. So ito na yung ginawa natin. Ito na yung final niya na itsura. Ayan. Hindi natin malagyan ng screw dito dahil dumudulas lang pala. So yung ginawa, kuboy, tali. Yan. May kapirasong tanso. Ayan. Kinawit ko na lang dyan sa loob. Ayan. Kawitin sa kabila. So hindi na siya gagalaw. Pag bumuilo na siya, iikot yung LC dito. Walang counter, parang counter flow. Para steady ang ating motor. So ngayon, ang atin nalang intindihin ngayon is yung circuit dito. Para sa ating controller. Ito yun, buksan natin. Ayan. Ito lang naman niya, palit-liit. Nandito ang motor, nandito yung supply. Ang supply niya is 4.5 to 35 volts. So, kaya pala 12 volts, pwede na yan. Pwede pala dito supplyan natin ng power supply ng laptop, 19 volts. Pero ito na lang, 12 volts na lang. Yun lang ang meron ako. Hindi ko naman kailangan ng sobrang lakas. Okay, tuloy natin.
So ngayon mga bay, dahil ito yung original natin na switch, di ba? Tinanggalan natin, meron siya sariling mounting dito para sa screw. So ang ating ipapalit is yung ganito. So, tingnan mo, laki ng butas. Diba? Paano natin diskartihan yan? Buti na lang, may napulot ako sa daan. Ito, plastic. Ewan ko anong pangalan nito. Basta matibay eh. Medyo malutong. So magtatastas lang ako dito, itatapal ko dito, at bubutasan ko sakto lang para sa butas dito. So yun ang gagawin natin. Antabayanan. So ito na nga ang kinalabasan ng ating ginawa. Yung ating adapter ay kinatay ko na mga bay. And then yung ating speed controller, meron siyang ganito. Tinanggal ko na lang, istorbo eh. So ayan na, direkta ko na siya dyan. Ayan, naglagay na ako ng siya ng yung transparent na plastic na yan, lusok dito, ayan. Ganyan na, volume ng pwede naman gamitin yung original knob, maluwag, pero pwede naman siksikan. Ewan, nasana yung gulo ng mesa ko. So ayan, nandito yung power supply, itong ating 12 volts power supply, switch ng ating oscillation switch. Test fire natin, tingnan natin kung naikot ba. Yun, naikot siya. O, kita nyo, ikot siya. So ating oscillation, ito ang switch ng oscillation, ating kalabitin. 1, 2, 3, yan, ikot. So, asimbol na natin yan. Okay, na-asimbol na natin bay. Ito na yung ating product. Yan, test fire natin. Kumbaga ito kasi, wala kasi siyang lock dito sa fan guard niya. At tinornilyo ko na lang diretso. So, pwede na yan. Pang personal lang naman ito na gamit. Test fire natin. Yun. So, dito, linear yung kanyang speed control. Depende sa pihit mo, ang speed. O, isagad natin. Ayan. Tapos, oscillation switch, titigil. Activate natin ang oscillation, iikot. Pwede na. Madidistribute na niya hangin sa buong kwarto. Itong gusto ko kasi nasa wall lang nakalagay. Ang gamit ko kasi doon, stand fan, ang sikip sa kwarto. Matitisod ka. Isturbo sa galaw. Ito, sa pader lang, so maluwag yung spasyo. So, okay na to mga bahay. Pwede na to natin magamit. Imbis ibasura na sana, nagagamit pa. So, okay.